Sa gitna na ng kalsada, nanlilimos ang mga nasalantang residente ng Surigao City. Lahat sila umaasang maaambunan ng kahit kaunting pagkain o pera mula sa mga dumaraang motorista. Ang kanila kasing bahay at kabuhayan biglang nawala matapos manalasa ang bagyong Odette. Kaya marami sa mga taga rito sa tabing kalsada na muna natutulog. Sa covered court namang ito sa Barangay San Juan, maagang nag-abang ang ilang mga residenteng umaasang makakakuha ng ayuda mula sa pamahalaan. Hanggang ngayon daw kasi wala pa rin silang tulong na natatanggap. Kay, mga dilata lang yan. Laking tulong na rin po yan sana kung meron. Pantay-pantay ang pagbigay. Di kisyo kay may pera ka, mayaman ka o ano. Wala yan. Lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo eh. Kaya ma'am, hingan-hingani ko ma'am, basta sakali makakuha kong bugas. Ipinaliwanag naman ni Mayor Ernesto Matugas Jr. kung bakit natagalan ang distribution ng relief goods. Ngayon lang po, no? Kasi siyempre, naiintindihan naman po namin yung mga tao, mga employees po namin na uunahin talaga po nila ang pamilya nila. Affected po talaga lahat. So, nung Saturday, Sunday, konti lang talaga po ang nakapag-report. Kaya hindi po kami masyadong nakagalaw. Pero nag-focus pa rin po kami sa clearing ng mga city roads. Wala na ngang pagkain, wala pang kuryente. Sa dami ng poste ng kuryenteng binuwal ng bagyo, aabot raw ng 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa buong lungsod. Wala pa rin signal sa Surigao City, kaya pahirapan pa rin ang consolidation ng data ng LGU. Tabang dahil wala na silang makain at kumakalam na raw ang mga sikmura nila. Yan ang nakasulat sa mga placard na bubungad sa sinumang pupunta ngayon sa Barangay Quezon sa Surigao City. Sa tuwing may humihintong sasakyan, naguunahan sila sa paglapit sa pag-asang may donasyong maiaabot sa kanila. Hindi lang daw kasi bahay nila ang nawasak ng bagyo. Nasira rin ang kanilang mga pananim, kaya wala na raw silang ibang maisip na gawin kundi ang mamalimos. Grabe ka dyan na mo, ma'am, kalisod. Tapos, ma'am, mo ba ya, ma'am, nangaguba? Oo. Mo nga baro, ma'am, nanlubong na sa lupa. Tungod sa bagyo, ma'am. Tungod sa bagyo, may amo. Uy, ka dyan naman napuyot. Amo mga kuwan, butang. Tapos isa ka dyan doon, ma'am, amo, pagka grabe na siya kagutom. Oo, may amo tanong, ma'am, pero nalanslairan. Nang makakwentuhan nga namin ang nagbebenta ng solar lights na si Rocky, hindi niya napigilang maiyak. Ibang klaseng pagdidiskarte raw kasi ang ginagawa niya ngayon dahil wala na rin silang makain. Nananawagan kang Pangulong Duterte, sana matulungan yung lungsod namin. Ang hirap-hirap na po namin dito, kahit tubig, pagkain, wala. Wala nabigay yung gobyerno. Walang pagkain eh. Gusto na, kahit yung tubig nga eh, wala kami nakuha. Wala talaga. Wasak yung bahay namin, wasak. Paninda namin, wasak. Anong binigay yun, tanggap namin. Walang problema kung anong donation bibigay sa amin, kukunin din namin. May paayuda naman daw ang LGU pero hindi sapat sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sa tala ng MDRRMO, higit 30,000 ang nasira ng bagyo sa Surigao del Norte. Nasa 20,000 dito sa Surigao City na itala. Ang good news, may signal at internet na pero sarado pa rin ang mga bangko at ATM. Iilang negosyo pa lang din ang nagbalik operasyon pero hirap na hirap pa sa dami ng kalat sa kalsada. Sa kabila niyan, ang negosyanteng si Jun Tupas pa ang humingi ng pangunawa para sa kanilang LGU mula sa mga karating probinsyang hindi gaanong nadali ng bagyo. Ako, I understand the local government kasi sila din biktima eh. Ang wish lang namin, hopefully yung tagalabas, silang tutulong sa amin. Di ba? From other provinces na hindi na kasi hindi natin lahat kami biktima eh. Buti na lang may tumutulong na rin iba't ibang electric companies. Galit na galit ang ilang residente ng Surigao City sa mabagal daw na pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan doon. Problema rin ng kuryente na aabutin pa raw ng 3 buwan bago maibalik. Nasa frontline ng balitang yan si Jem Avancenia. Pila-pila na ang mga residente sa covered court na ito sa Barangay San Juan, Surigao City. Lahat sila naghihintay maambunan ng ayuda. 5 araw kasi matapos ang pananalasa ng bagyong Odette, wala pa rin silang natatanggap na tulong. Kaya naman marami sa mga binagyo, aburido na. Kahit malang sana yung mga canned goods, kahit mga dilata lang yan, laking tulong na rin po yan sana kung meron.
Pantay-pantay ang pagbigay. Di kisyo kay may pera ka, mayaman ka o ano. Wala yan. Lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo eh. Kaya ma'am, hingan-hingani ko ma'am, basta sakali makakuha kong bugas. Tulong na lang po, wala kami makain. Basta sama-sama pamilya, wala sa amin, okay lang. Si Mang John Vic, naabutan pa naming mag-isang ginagawa ang haligi ng kanilang banyo. Hirap pa siyang magsalita dahil na mild stroke noong nakaraang buwan, pero kailangan na raw niyang kumilos. Kahit maruming tubig, pinapatos na nila, malamanan man lang ang sikmura. Tabang dahil wala na silang makain at kumakalam na raw ang mga sikmura nila.